Sa book of Isaiah, chapter 54, verse 17. Kapal ng damit mo. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila sa akin, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, I'm excited sa pag-aaral mga kapatid. Hallelujah. No weapon that is forged against you. Amen. Against you, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, praise God. Hallelujah. No weapon that is formed against you. Amen. Hallelujah. Tunay nga mga kapatid, hallelujah, na kapag ikaw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, anumang pagsubok sa buhay mo, anumang gawa ni Satanas sa buhay mo, anumang hadlang ni Satanas na ikaw ay gapusin mga kapatid, ay hindi siya pa makapanig sapagkat hindi, hallelujah, ahayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Amen. Ayos lang ba tayo dyan mga kapatid? Hallelujah. Amen. Praise God. Pagpalang umaga muli mga kapatid, salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, sa ating puting Pastor Vincent, Sister Mercy, sa ating mga kapatid na sa damang ngayon mga kapatid, hallelujah, na sila mga kapatid na bagamat hiwalay tayo sa pisikal, ngunit ang spiritual natin pananampalataya ay isang buo mga kapatid, ay sasama-sama. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. No weapon that is formed against you. Hallelujah. Walang almas na ginawa laban sa iyo, bagamat ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng bagay, ngunit ang pangako niya, iingatan tayo ng Diyos. Ito'y napatunayan na natin sa ating sarili. Maraming beses na tayo niligtas ng Panginoon. Amen. 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 Ngunit mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay hindi nagsasawa sapagkat meron siyang plano sa iyo at sa bawat isa sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So nakikilala ba natin mga kapatid si Joseph? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So sa ating pag-aaral mga kapatid, hallelujah, anuman ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, maging pagsubok, kasaganahan, hallelujah, ang Diyos pa rin, hallelujah, ang may akda na lahat ng bagay. Amen. Maliban na lang kung ikaw mismo ang ihiwalay sa Panginoon at sigurado ikaw ay mapapahamak at ang iyong kaluluwa. Ngunit sa ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, hallelujah, walang almas, hallelujah, praise God. Ano ba ibig sabihin na no weapon that's formed against you mga kapatid, hallelujah, praise God. Hindi ito mga kapatid sa pisikal na labanan. Ito'y sa espiritual, mga kapatid, bilang isang Kristiyano sa ating buhay. Amen. Bilang isang lingkod ng Panginoon at sa paglilingkod natin mga kapatid sa ating Panginoon. Marahil nakakarinig din rin tayo mga kapatid sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala. Huwag ka lang pumunta sa bahay panambahan. Sayang lang ang oras mo. Sa mga ganyang pananalita mga kapatid, isa lang at tiyak ko mga kapatid, hallelujah, ang sinasabi nyo sa mga taong nagsasalita nito, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Wala kang ibang ipangatwiran sa buhay mo, mga kapatid, kundi ang ipanlalaban mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos na iyong narinig sa pakikinig sa mga nangaral na ginagamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. In Genesis chapter 37, hallelujah. Saya natin. At dumaan si Jacob sa lupain, pinagbahang lupain, stranger, ng kanyang ama sa lupain ng Canaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Osinamay, 17 taong gulang, ay nagpapastol, hallelujah, ng kawan, nakasama ng kanyang mga kapatid. At siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa.
ng mga asawa ng kanyang ama. At binalita ng kawan at binalita ni Jose sa kanyang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose na higit kaysa sa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan. At siya'y, hanggang 8 basahin natin. At siya'y ginawa na isang tunika na may sari-saring kulay at nakita ng kanyang mga kapatid na siyang minamahal ng kanyang ama ng higit kaysa sa lahat ng kanyang kapatid. Okay? Praise the Lord. At siya'y kinapuotan at hindi nila mapagsalita siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at sinaysay sa kanyang mga kapatid. At lalo pa nilang kinapuotan siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo itong panaginip ng aking panaginip, sapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito, na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman. At narito, ang iyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis sa inyo. At sa kanya sinabi sa kanyang mga kapatid, maghahari ka baga sa amin? O papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapuotan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip at sinaysay sa kanyang mga kapatid. At sinabi na rin to, ako'y nanaginip na isa pang panaginip. Tuloy pa natin. At narito, na ang araw, na ang buwan, at labing isang bituin ay umukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sinuway siya. Tuloy po. At ng kanyang ama, sinuway siya ng kanyang ama at sa kanya sinabi, anong panaginip ito? Yung napaginipan, panaginip. Tunay bang ako at ang iyong ina ay at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo, at ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Datapwat, iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. Hallelujah. Praise God. So dito mga kapatid sa pag-aaral, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dito mga kapatid sa pamilya ni Jacob, hallelujah, kung ating makikita na sila yung mga pinili at lingkod ng ating Panginoon. Amen. At sa bilang magkakapatid, nakita natin sa ating binasa na mayroong mga naiinggit sa kanyang kapatid. Amen. Hallelujah. Sa halip matuwa ang kanyang mga kapatid kay Jose, ngunit sila, mga kapatid, ay hindi makapagsalita ng payapa. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo uminervous din ako, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa ibang anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Kung ating makikita mga kapatid, hallelujah, ang istorya na ito mga kapatid, na Joseph the Dreamer. Ngunit, hallelujah, kung ito mga kapatid, hallelujah, sa tagpo ni Jose mga kapatid, na sa kanyang panaginip, ipinakita ng Panginoon ang mga pangyayari na magaganap sa kanyang buhay. At hindi pinakita ng Panginoon ang mga paghihirap na kanyang daraanan upang ang kanyang panaginip ay makamit. Minsan nakakala natin mga kapatid, hallelujah, sa ating paglilingkod, mahirap. Tandaan natin, tulad ni Jose, hindi pinapakita ng ating Panginoon kung ano ang ating pagdadaanan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat kung ipapakita ng Diyos ang pagdadaanan natin sa bawat isang mga kapatid sa paglakad, sa pagsunod sa Panginoon, baka doon pa lang sumuko na ang bawat isa sa atin. Ngunit dito pinakita ng ating Diyos mga kapatid, hallelujah, kung paano siya nangusap kay Jose sa panaginip.
At ang sabi ng kanyang ama, yuyukod ba kami ng iyong ina at ang iyong mga kapatid? Hallelujah! Anong pinagsasabi mo Jose? Amen? Sapagkat siya, mga kapatid, hallelujah, ay paborito ng kanyang ama. At pinagtahi siya sapagkat anak sa sapagkat tanda. Matanda na si Jacob, tama ba? Yes. Si Jacob, nung isinilang si Jose, mga kapatid. At sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, makikita natin dito, mga kapatid, hallelujah, na kung paano ang istorya na to, at sigurado ko, tatanim ito sa ating puso. Medyo nervous pa na konti. Di ba mga kabelo? Hallelujah. Come on. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sa 4, nang mahalata ng mga kapatid ni Jose, na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Amen? At hindi natin, mga kapatid, ligid sa ating mga kapatid, at alam natin, mga kapatid, in the Bible, mga kapatid, na may mga magkakapatid na lagi nag-aaway, tulad na ni Cain at Abel. Nang dahil sa nang dahil sa inggit. Nang dahil sa inggit, mga kapatid, nagagawa nilang pumatay ng kanilang sariling kapatid. At ito rin ay nangyayari sa panahon ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa mga leaders, mga kapatid, hallelujah, sa bahay panambahan, kapag may mga bago na lumalago sa panambahan na paulit-ulit nating naririnig, bakit siya na naman? Noong pa man, mga kapatid, hallelujah, na ito'y binabahagi ng ating Diyos na may ginagamit siya sa likod ng pulpito. Hallelujah. Ngunit ito, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang doon sa mga bago. Bagkus, mga kapatid, ang mga leader na matagal na rito sa iglesia, hallelujah, ay makikita doon mismo kung sila ba ay patuloy na lumalago sa kanilang buhay bilang pagsunod sa Panginoon. Kaya nga may mga naunang nahuli at may mga huling nauna. At nakita natin yung mga bago na ginagamit sa likod ng pulpito, noon dapat maging kagalakan natin. Ngunit dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, hallelujah, praise God, ang sabi dito, nung nalaman ng mga kapatid ni Jose na mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian. Amen? Kinamuhian siya. And sa 5, minsan na naginip si Jose, ang lalong namuhi, nagalit ang kanyang mga kapatid nang ito'y kwento niya sa kanila. Amen, hallelujah. Sa ating buhay, mga kapatid, amen, hallelujah. Kumisa sa ating buhay, kapag may mga magagandang mangyayari, may mga pangit na nangyayari, halos ayaw na natin ikwento kanino pa man. Napakahirap magtiwala, mga kapatid, sa tao. Although dito, mga kapatid, kaya dito galak na galak si Jose. Ikinuwento niya sa kanyang mga kapatid, kapatid, na naginip ako na isang magandang panaginip mula sa Panginoon. Amen? Ngunit ang inakakala ni Jose, mga kapatid, na matutuwa ang kanyang mga kapatid, ito'y namunghi, mga kapatid. Amen. Amen? Hindi siya inaway o ano paman. Tahimik, mga kapatid. Tahimik na may binabalak ang kanyang kapatid sa kanyang buhay. At makikita natin dito, mga kapatid, hanggang sa ating pagpapatuloy, hallelujah, dito para makuha natin ang pinakabuod, papasok dito ang shadow of God, Jesus Christ. Na kung paano ang kaganapan sa buhay ni Jose, sa kanyang ama na si Jacob, at sa kanyang mga kapatid, hallelujah. Dito papasok, mga kapatid, kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa 6, mga kapatid, hallelujah, sabi ni Jose, napaginipan ko, at sa 7, na tayo nasa bukid at nagbibigis ng trigo, tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid. Amen. Tingnan natin dito, mga kapatid. Hallelujah. Tutuloy ko na. Nabasa ko naman ito. Babalikan na lang natin ito. Kung atin ito makikita, mga kapatid, na kung paano mahal na mahal ni Jacob si Jose, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kinapotan ng kanyang mga kapatid. Gayun din sa ating Panginoon. Hallelujah. Na kung paano mahal na mahal ng ating Diyos, ang ating Panginoon si Kristo na nahayag sa laman. Amen?
upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At dinala rito mga kapatid sa mundo. Hallelujah. Sino ang tinutukoy na kapatid dito mga kapatid na panganay? Kundi tayo mga mananampalataya na hindi naniniwala sa ating Panginoon. Na ang Diyos ang titindig mga kapatid. Hallelujah. At sasambahin natin na siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Hallelujah. Kaya ano ang ibig mong sabihin? Na mag-ahari ka baga sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. At ito rin mga kapatid, hallelujah, nakapanahonan ng ating Panginoon na kung paano mga Pariseyo habang nangangaral ang ating Panginoon Jesus, marami rin tao tumutuligsa sa Kanya. Amen. At sa panahon na ito mga kapatid, marami rin tao ang hindi naniniwala sa Kanya. Kaya ikaw mapalad. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Tingnan natin mga kapatid, sabi ko hindi ako luluha, hindi ako iiyak. Mga kapatid, ngunit salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. At sabi sa nahin, mga kapatid, hallelujah, na naginip po ni Susie at sinalaysay sa kanila, mga kapatid, ng ganito. Nakita ko sa panaginip ang mga araw at mga buwan at 11 bituin ay yuyukod sa aking harapan. Makikita natin dito mga kapatid, hallelujah. Kaya nasabi na agad dito mga kapatid, ang pinakabuod ng mensahe, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Na dito makikita sa buhay ni Jose, sa buhay ng kanyang ama na si Jacob, at sa buhay ng kanyang mga kapatid, na ito ay nagaganap sa panahon ngayon. Na ito ay tinuturo sa atin, at siya ang Diyos na nagpapaunawa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At sa 10, hallelujah, puri ng Panginoon, sinabi rin niya ito sa kanyang ama, at ito'y nagalit din sa kanya. Amen? Ngunit ang pagkagalit ng kanyang ama, hallelujah, ang sabi diyan, hindi na siya nagsalita pa. Amen? Inggit na inggit kayo siya ang kanyang mga kapatid, at iniisip naman nilang, at ang iniisip namang mabuti sa kanyang ama ang mga bagay na ito. Amen? Nakita natin mga kapatid, amen? Although galit ang kanyang mga kapatid, pero nandun pa rin ang pagpipigil, ang pagrespeto sa kanilang tatay mga kapatid. Amen. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng inggit mga kapatid, kaya huwag na tayo mainggit sa anumang bagay mga kapatid. Amen. Hallelujah, sapagkat inggit, ito ang papatay sa tao sa kanyang sarili. Amen. Amen. Hallelujah. Sa 12, isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumaya ka, sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. 40, sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan pagkatapos bumalik ka agad. At nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron na nakarating sa Shechem. At sa kanyang paglalakad, nakita siya na isang lalaki, tinanong kung ano ang hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol sa aming kawan. Sagot niya sa ampo, sila makikita sa amin ng lalaki, umalis sila. At ang dinig ko'y sa Dotan, pupunta. Sumunod si Jose at tatagpuan roon ng kanyang mga kapatid. Malayo pa, natanaw na siya ng mga ito. At nagkaisa silang patayin siya. Sinabi niya, ayan, hallelujah, ang mahilig managinip, patayin natin siya at ihulog sa balon. Amen. Oh, praise God, hallelujah. Makikita natin dito mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ni Jacob, hallelujah, isang araw nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose. Nagpapastol doon ng kawan, hallelujah, ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumaya ka at sumunod ka sa iyong mga kapatid. Although mga kapatid, hallelujah, naramdaman ni Jacob ang inggit ng kanyang ibang anak kay Jose. Ngunit pinasunod pa dito si Jose upang tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kapatid doon sa lugar ng kanyang pinagpapastulan. Hallelujah. At ang sabi pa dito ni Jacob, tingnan mo ang kanilang kalagayan.
Gayon din ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi rito, hallelujah, titingnan natin mga kapatid ang istorya ni Jose ng kanyang ama at kanyang kapatid, hallelujah, praise God. Dito ang ama ay sumisimbolo sa ating Diyos mga kapatid at si Jose ay si Kristo. At ang kanyang mga kapatid ay tayong mga makasalanan na naiinggit. Hallelujah. Praise God. At ang sabi rito ni Jacob, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Sumunod ka sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Praise God. Sinabi pa sa kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Amen. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit alam ng Diyos ang masama ating pag-iisip, kahit alam ng Diyos na masama ang ating mga binabalak sa ating kapwa, Amen. kahit alam ng Diyos na masama ang iyong ginagawa, ngunit ang sabi rito, pinagbilinan pa niya si Jose na tingnan mo ang iyong mga kapatid kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pakiusap Jose, bumalik ka rito at sabihin mo sa akin ang kanilang kalagayan. Amen. Hallelujah. Sa kanyang paglalakad, hallelujah, nakita siya na isang lalaki at tinanong ko anong hinahanap niya. Praise God. Thank you, Jesus. Sabi ng lalaki, umalis sila, ang dinig ko doon sa Dotan, pupunta. Sumunod si Jose, natagpuan nga roon ng kanyang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw ng kanyang mga kapatid. At ito mga kapatid, hallelujah, ay pinangaral din ng ating Panginoon sa Book of Matthew, mga kapatid. Na sinasabi nun, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang ama ay mayroong ubasan at mayroong mga manggagawa. Hallelujah. Praise God. At ang manggagawa na yun, mga kapatid, hallelujah, ay hindi nagbibigay sa kanyang pinapanginoon. Hallelujah, ang kanyang boss, mga kapatid. Ngunit ang sabi doon, mga kapatid, hallelujah, in short, ang sabi ng may-ari ng ubasan, ipapadala ko ang aking anak, sigurado makikinig sila sapagkat ito yung aking anak. Ngunit nang nakita ng mga manggagawa ng ubasan, itong tao na to, ang tagapagmana ng ubasan, at nang nakita nila, siya yung pinatay, mga kapatid. Amen. Amen? Pinatay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid ko nagkamali, hallelujah. Sa Book of Matthew 27, verse wait, hallelujah. Puri ng Panginoon. Sa Matthew 27, verse 35. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit at ang kanilang pinagsapalaran. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, palakpakan muna natin ang Diyos. Kapatid, hallelujah. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At dito rin mga kapatid, ito rin ay naganap sa buhay ni Jose. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang mga kapatid, nagkaisa silang patayin siya, sinabi nila, ayan ang mahilig managinip, patayin natin at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila. Hallelujah. Na mabangis na hayop, tingnan natin kung paano mangyayari sa kanyang panaginip. Narito si Ruben na binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin.
huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. At dahil ito sa kanyang ama, paglapit ni Jose, hinubad nila, hallelujah, ang mahabang damit nito na may manggas at hinulog sa balon. Hallelujah. Naku, papaano dito pala mga kapatid, hallelujah, the shadow of Christ mga kapatid ay nangyari na dito sa Genesis mga kapatid. Amen. Na ito ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Na kung paano si Jose ay hinulog sa balon ng kanyang mga kapatid, hallelujah. Ang balon mga kapatid, hallelujah. Praise God. Ito ay simbolo ng kanyang pagkamatay, pagkalibing mga kapatid, hallelujah. At may dumaan, hallelujah, na mga ngalakan, praise God, Ismailitang mula sa Galilea, no, kamali. Hallelujah. At dito mga kapatid, na kung paano si Jose pinagbili at dinala sa Egypt. Na kung paano, hallelujah, nasa sobrang inggit ng kanyang kapatid, ng kanyang mga kapatid, hallelujah, ay nagawa nila ito sa kanilang bunsong kapatid. Bunso pala si Benjamin mga kapatid, hallelujah. Ito yung nagawa nila kay Jose. Amen. Sa ating mga kapatid, hallelujah. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, praise God, sa nakakaranas na mga pagsubok, kabigatan sa buhay, hallelujah, tila wala ng pag-asa. Si Jose nakulong, nahiwalay na mahabang panahon sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Ngunit nung takda mga kapatid ng panahon na inilaan sa kanya ng Diyos, doon naganap ang panaginip na ipinakita sa kanyang Panginoon. Hallelujah. At sa ating din buhay mga kapatid, hallelujah, tila wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa ang taong ito. Wala ng pag-asa ang bawat isa sa atin. Ngunit mga kapatid, may magandang plano pala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Na yung iba nawawala ng pag-asa, winawakasan ang buhay. Amen. Dahil sa problema. Praise God. Narinig dito sa 24, 25, habang sila'y kumakain, may natanong silang pangkat na mga Israelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang, hallelujah, sumbong. May kargang gagawin pa ba mo dadalhin sa Ehipto? Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid, mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan siya. Saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo. Kaya nang may dumaraan ng mga kalakal na Medianita, pinahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pila. Dito mga kapatid, hallelujah, kung paano gayon din ang nangyari sa ating Panginoon. Amen. Nung ang kanyang isang lingkod na si Judas, pinagpalit siya mga kapatid sa pila. Ngunit ito'y katugunan o maging karapat-dapat at ito'y maganap upang ang ating pagkatubos sa pagkakasala, hallelujah, ay ating makamit mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At dito mga kapatid, pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niya na wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at sinabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at tinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit nito at tingnan nga ninyo kung ito ba ang mahal ninyong anak. Hallelujah. Nakita niya agad ang damit. Kaya nga kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko
pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sa 34, sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangluksa. Pinagduksa niya na mahabang panahon ang nangyayari sa kanyang anak. Sa ating mga kapatid, hallelujah. Napakasakit isipin kung ito ay mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ngunit ito kinakailangang maganap. Ang pinapatotohanan mga kapatid dito, mga kapatid, sa mensahe na kung papaano, hallelujah, ang Panginoong Hesus ay kumilos sa ating buhay. Ang inggit, puot, hallelujah, ay mawala nawa sa ating mga kapatid. At hindi natin to kayang mawala sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah. So hanggat hindi natin sinusuko sa Panginoon ang ating buhay. Hallelujah. No one's, hallelujah, na anumang weapon mga kapatid na magagamit sa ating ang kaaway. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 6 verse 13, hallelujah, hanggang 18, isuot ninyo ang mga kalasag. Praise God. Sa 13, okay, praise the Lord. Thank you po. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa ng lahat ay magsitibay. Amen. Amen. Matitiis mo ba ang kapatid mo na ipagbili sa maliit na halaga at mawalay sa Ama? So napakahirap mga kapatid, di po ba? At dito mga kapatid sa ating pag-aaral, sigurado ako, alam nila na totoo ang panaginip ni Jose kung kaya't ginawa nila ang mga bagay nito. At wala silang takot mga kapatid, amen, na ginawa ito sa kanyang kapatid. Amen. Ngunit ito mga kapatid, hallelujah, pinagsinungalingan pa sa kanyang ama na ang iyong anak, tingnan mo ama, kung ito ba ang kanyang damit. Ito nga, sapagkat si Jacob mismo ang nagbigay ng damit na yun mga kapatid, na many color, maraming sign mga kapatid, is righteousness mga kapatid, sapagkat mahal na mahal ni Jacob ang kanyang anak na ito na si Jose. Mahal mo ba ang kapatid mo? Baka mamaya, hallelujah, hindi mo ama kamusta. Kamusta ka? Tapos, wala na, tatalikod ka na. Ang tunay na pagkamusta sa iyong mahal na kapatid sa pananampalataya ay kinakausap. Amen? Hindi natin malaman kung bakit ganoon. Ngunit nang dahil sa pakikipag-usap sa communication, doon lumalago, hallelujah, at nawawala ang mga problema at ito'y gumagaan. Hallelujah. In book chapter, sa 14 tayo, sis. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay bibigkis ng katotohanan na may sibat na baluti ng katwiran. Kapag ito mga kapatid, hallelujah, ay sinuot natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, magiging matatag tayo. Even ang ating Panginoon, nung siya tinukso sa ilang, wala siyang ginawa mga kapatid, at kundi ang salita ng Diyos pa rin ang kanyang ginamit nung siya nahayag sa laman. Marami sa atin, hallelujah, na sinasabing malaya na ako. Pinalaya na ako ng Diyos. Nagsisimba ako araw-araw. Nananalangin ako. Naglilingkod ako sa Diyos. Tingnan natin mga kapatid, ang isang example. May isang leon na nakakulong na matagal na panahon. Hallelujah. At sa awa ng may-ari ng leon na yon,
dinala ang leon sa agubatan, pati ang kanyang kulungan. At nang buksan ang pinto, hallelujah, ay ayaw nang lumabas ng leon sa kanyang kulungan. Gayon din sa ating mga kapatid. Ano ibig sabihin na ito mga kapatid? Hallelujah. Binubuksan ng Diyos ang pintuan sa atin. Ngunit nandun pa rin tayo sa comfort nating pamumuhay. Dito na lang ako, masaya ako dito. Teritoryo ko to, sabi ng leon. Ngunit hindi niya alam, sa kanyang paglabas, mga kapatid, mas magiging malaya siya sa kanyang buhay, sa buhay kagubatan. Gayon din tayo sa ating buhay mga kapatid, hallelujah. Binubukas na ng Diyos ang pintuan sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya tayo, huwag tayo matakot. Amen? Walang almas na makalalaban sa atin, ang sabi ng Panginoon. Kaya yung taong nananatili sa kulungan, hallelujah, praise God, at ayaw lumabas doon, magiging stagnant ang tao na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In short, mga kapatid, hallelujah, praise God, malapit na tayo. Dito sa pangyayari ito, mga kapatid, hallelujah, na kung paano ang mga kapatid ni Jose, praise God, ay hindi nila sinabi ang katotohanan sa mahabang panahon. Kung hindi pa magkaroon ng tagutom, Amen. ay hindi nila malalaman na buhay pa pala ang kanilang kapatid. Amen? At si Jose, mga kapatid, hallelujah, bago niya marating ang kanyang pwesto bilang gobernador sa Ehipto, mga kapatid, ay marami siyang pinagdaanan. Amen? Maraming ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Kung nagawa ng Diyos kay Jose ang mga bagay na ito, ay magagawa rin ng Diyos sa ating mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid, hallelujah.